Magandang umaga po sa ating lahat, JTG family. Bago po tayo magsimula, konting paalala sa ating announcement. Una na po dyan, magkita-kita po tayo tuwing midweek service. Yan po ay ginaganap tuwing Wednesday, alas 7 ng gabi. Magsama-sama rin po tayo every month. Tayo ay may Fuel Night Friday po natin yung ginaganap 7 p.m. dito po sa ating JTG GMA Hall. Also, we would like to encourage everyone at full capacity na po tayo sa ating Sunday worship service. Meron po tayong 8 a.m. at 10 a.m. That's on-site. At nagsusupport tayo online 10 a.m. to 11:30 a.m. at jtg.gma.ph. And finally, we encourage everyone, sumali na kayo sa ating mga small groups. May 3 pamamaraan kung paano po tayo sasali. Meron po tayong Bible study group, discipleship group, at connect group. According to your age, we have youth, young adults, and men's and women's connect group. Simulan na po natin ang ating morning devotion. Muli, magandang umaga po sa lahat. magnificent, eternally wonderful.
eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. No one ever will compare to you, Jesus. Yan, isang magandang umaga po muli sa ating lahat, sa pamilya po ng Jesus the Gospel. At unang-una po, bago po simulan po ang lahat, ako po ay bumabati sa lahat mga kapwa ko, mga manggagawa sa kanyang umbasan ng Happy Pastor's Day. Salamat sa lahat, mga lingkod ng Lord, nagpapatuloy at patuloy pa nating pagpatuloy ang ating paglingkod hanggang sa pagdating ng ating Panginoon Diyos. Salamat sa inyong buhay, Daddy Nonoy, Mami Minda. Salamat, Pastor's Day po. At sa umaga pong ito, bago po natin sisimulan ang ating pagbubulay-bulay sa mga salita ng Diyos, ay tayo po ay muna yung manalangin. Dakila Diyos na naming banal, pinupuri ka po namin at sinasamba sa oras pong ito. Salamat muli sa pagkakataon na ibinigay po niyo sa amin na kami po ay makapag-aral at may pangaral ang inyong mga salita. Hayaan mo, Panginoon, na ang iyong mga salita ay patuloy na maging kalakasan po namin at maging gabay po namin sa aming buhay. Patuloy, Lord God, na maka-encourage pa sa huling mga panahong ito, Panginoon. At hiniling po namin, Lord God, masumpungan nawa namin sa iyong mga salita, kagalingan, kapayapaan, ang kalakasan, Panginoon. At salamat din, Panginoon, ang iyong lingkod na gagamitin mo sa oras mong ito. Kayo po ang patuloy maparangalan at may taas, Panginoon. Salamat po at pinagkakatiwala ko po ang lahat, Panginoon, at mapagpala kami, Panginoon, sa iyong mga salita sa Panginoon Jesus. Amen. Amen. So, sa oras pong ito, tayo po ay mag-aral mula po sa aklat po ng Lucas, chapter 9, babasahin po natin, verse 57 hanggang 62. So, marahil yung iba ay alam na po itong kwentong ito. So, sisimulan ko po sa may verse 57, mga kapatid, at ito na po, basahin po natin. Sabi niya po rito, samantalang siya'y naglalakad, may isang lalaki, lumapit at nagsabi kay Jesus, susunod po ako sa inyo kahit saan kayo magpunta. Sumagot si Jesus, may lunggang asong gubat at may pugad ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao ay wala man lang mapaghihingahan. Sinabi naman niya sa isa, sumunod ka sa akin, ngunit sumagot ito, Panginoon, hayaan niyo lang po muna ninyong may paglibing ko ang aking ama. Sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mo na ang mga patay ang maglilibing sa kanila, mga patay, ngunit humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. May isa sa mga nagsabi sa kanya, susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit hayaan ninyong magpaalam muna ako sa pamilya at ganito man ang tugon ni Jesus. Sino mang nagsimulang mag-ararong ngunit panay ang lingon ay hindi karapat-dapat sa karihan ng Diyos. So, pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita sa umaga pong ito at ang ating pag-aaralan ay yung how to be great and faithful followers of Christ. Ayan. So, napaka-basic po, no? At lagi naman itong pinapaalala sa atin bilang mga lingkod or bilang mga nakakilala sa ating Panginoon. Paano ba tayo maging isang tapat na at karapat-dapat na taga-sulot ng ating Panginoong Diyos? Dahil sa panahon po natin ngayon, ay kailangan po natin ng mga gagawa na tapat sa ating Diyos na naglingkod sa Kanya. So, makikita po natin na dito sa binasa po natin, yung hindi may pagkakaila na kahit nasabihin po natin mga followers po tayo ng ating Panginoon Diyos, ay marami tayong mga pag-aalinlangan, napakarami nating mga kondisyon. Tama po ba?
bago po natin sunduin ang ating Panginoon Diyos ay nandun na kailangan may gustong mangyari po sa ating mga buhay. So, dito tinitingnan ng Lord dito po sa may Luke chapter 57:62 yung reaction ng tatlong tao po rito, yung tatlong karakter dito na sila ba ay susunod sa imbitasyon ng ating Panginoong Diyos or nandun na they seems to agree perhaps with a condition. So makikita po natin parang dito yung discouragement sa kabila ng paanyaya ng ating Panginoong Diyos sa kanila para maglingkod sa Kanya, sumunod sa Kanya, pero may mga sinasabi nating mga excuses. So, sino pong kagaya ko minsan na marami pong mga excuses sa ating pagsunod sa ating Panginoong Diyos? Hello po. Dahil naman po natin, hindi po madaling maging isang followers o tagasunod ng ating Panginoon. Amen po ba? So, minsan, sabi nga natin, makita po natin dito na napakahirap sumunod sa ating Panginoong Diyos. 'Di ba? Iko-quote natin yung sa may Matthew chapter 16 verse 24 to 26, sabi niya, "If anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me." So dito pa lang talagang mapapaisip po tayo. Kasi alam naman po natin, hindi po biro at hindi po madali ang sumunod sa ating Panginoong Diyos. Nakita po natin na dito isinalaysay ng ating Panginoong Diyos yung kanyang imbitasyon sa mga kanyang tinawag, at may mga gusto naman, pero makikita po natin na may mga gusto pang gawin bago sumunod sa ating Panginoong Diyos. So, nawa, yung sabi nga natin, matutunan po nating sumunod ng walang pakondisyon. Matutunan po natin talagang sumunod ng totally sa ating Panginoong Diyos. Amen po. So, alam po natin na naway huwag tayong magkamil sa ating pagpili dahil alam naman natin ang daan ng katwiran ay masikip. But to the one who is willing to trust in God, 70, nawa, sabihin na natin, yes Lord po tayo. Amen po. So, rather than to excuse. So, the true disciple is found in our willingness to die to self for the sake of the gospel. Sabi nga Romans 12 chapter 2, don't conform of this world, but be transformed of renewed our mind. So, bilang mga binago ng ating Panginoon Diyos, sa puso, sa isip, nandun na makasunod tayo sa ating Panginoong Diyos. Amen po. So, yun lang po yung mga bagay na makikita po natin at nandun na nawa, alam po natin yung obligasyon po natin. Every Christian knows their obligation being follower of Jesus. Or hindi lang follower, sabi natin follower, warriors na sinasabi po natin. Kasi napakahirap talaga maging isang karapat-dapat na lingkod ng Diyos. Kung titignan po natin dito, or pag-aral po natin, yung paano nga ba, or how to be a great servant, follower of Christ. Lalo sa panahon na, itong huling kapanahonan natin ngayon. Hindi po natin may kakaila na maraming mga sumusuko, tama po, maraming umaayaw, maraming mga hindi nagpapatuloy, kasi nandun na, naranasan nila yung hirap. Sa kabila ng kalpaglingkod, minsan hindi nila naranasan yung biyaya na sinasabi nila, kaya ganun na lamang. Kaya, yun po, nandun na bilang isang lingkod ng, or mga tagasunod ng ating Panginoon Diyos, kailangan nandun po yung talagang kasama dun yung sakripisyo. Hello? Tama po ba? Yung sakripisyo, kung paano natin magagawa ng paraan, kung hindi lang sa parang kundi magkakahingi tayo ng strategy sa ating Panginoon Diyos kung paano tayo makakapaglingkod ng tama sa Kanya. Amen po. Kasi nandun na alam naman po natin, napakahirap talaga. So dito po yung
pinag-aaral po natin, balikan po natin yung how to be great, successful followers or warriors of Christ in these last days. Yung paano nga ba? Paano ba nga tayo maging isang karapat-dapat na tagasunod? So, pag sinabi natin tagasunod, sunod ng sunod, tama po ba? Napakasimpleng napakasimple, pero napakahirap gawin. Yung sunod ka ng sunod, yung kahit saan, di ba, makikita naman po natin yung mga disipulo ng ating Panginoong Diyos, kahit saan siya magpunta, kahit na parang ayaw nila, so napipilitan po silang sumunod. Tama po. Kayo po ba, nandun na sa mga lingkod ng Diyos, sa mga pastors, ano po, nahirapan po ba kayong sumunod sa kanila? Hello po, di ba, minsan, hindi po madali ang sumunod. Kahit na ayaw mo, pero dahil sa inaalala mo, nandun na lingkod ka rin ng Lord or nagtagasam ka na, gagawin mo kahit na minsan labag sa utos, sa kalooban po natin. Pero alam po natin, kung mahal natin ang Diyos, mamahal natin ang sumunod sa Kanya mga lingkod. Amen po ba? Tama po. So, dito po yung sabi ko, paano nga ba tayo maging isang matagumpay na tagasunod ng ating Panginoon Diyos, lalo't sa panahon ito? So, unang-una, yung sabi niya po rito, get rid of all alibis. Ano po? Magiging isang matagumpay or successful tayong tagasunod ng ating Panginoon Diyos kung yung sabi niya, tatalikuran po natin or yung wag tayong maraming mga alibay. Ano ba? Nalimutan ko na tuloy yung Tagalog. Sa Ilocano sa maraming pambar. Pasensya na, nag-Ilocano na po ako eh. Hindi ko mapan. Yung talagang, wag tayong maraming mga dahilan. Yon, yung gusto ko pong sabihin. Wag po yung tayong maraming mga dahilan sa ating pagsunod. Kasi hindi po nakakatuwa po sa harapan ng Diyos. Lingkod po tayo ng ating Panginoon, pero marami tayong mga pinagdadahilan. Kaya gaya po ng ating binasa, di ba? Verse 59 to 61, makita po natin doon. Sabi niya po rito, at sinabi naman niya sa isa, sumunod ka sa akin, ngunit sumagot ito, Panginoon, hayaan lang po muna ninyong maipaglibing ko ang aking ama. Sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mo na mga patay at maglibing sa kanilang mga patay, ngunit mayo ka at ihayag mo ang karang Diyos. So, doon pa lang, kahit nung sa may verse 57, susunod ako sa inyo kahit saan kayo pumunta. So, makikita po natin na napakaraming mga dahilan ng mga Kristiyano ngayon. Tama po, sa paglilingkod, kahit na hindi lang, kahit na sabihin po nating pastor, manggagawa, minsan, nandun na napakahirap sumunod. Marami tayong mga inaalibay, lalo't kapag nandun na ito ay sa mga gawain ng Panginoong Diyos. Halimbawa, inutusan kang mangaral. Minsan, masakit yung ganito ko. Minsan, hindi lang yon. Sa larangan talaga ng Panginoon, dito makita sa binasa po natin, ini-expose ng Lord kung sino tayo or bilang mga manggagawa ng Panginoong Diyos. Ipinapakita niyo yung laman ng puso niya sa mga tao sa mga panahon ito. Na maraming mga gustong sumunod sa ating Panginoong Diyos, pero may mga pag-anilangan, may mga kadahilanan. Kaya hindi maibigay ng totoo, ng buo ang paglingkod dahil sa mga kadahilanan. Kasi dito, makita po natin yung invitation ng Lord, inaalala niya ang kanyang pamilya, ang kanyang sarili, ano pa? Yung susunod ako sa inyo, Panginoon, kahit saan kayo magpunta. Pero makikita po na sa likod nun, may mga kadahilanan. Tama po? Yung gusto niya pa yung sarili niya siguro na maranasan pa yung buhay dito sa mundo or sa pamilya mo. Gusto yung nandun na bago ka maglingkod, makita nawa yung pamilya mo muna nandun na may maayos na kalagayan ang kanyang buhay. Tama po? Kaya napakahirap. Kaya dito na maunawaan po natin, ma-realize po natin yung kapag tinawag tayo ng ating Panginoon Diyos, dapat sunod tayo kaagad. Pero hindi po natin nagagawa. Tama po, nagagawa po natin magdahilan na bago na tayo sumunod sa ating Panginoon. Kailangan, Lord, sinasabi natin, i-bless mo muna ako, bigyan mo ako ng karunungan. Diba? Ganun po yung
Kung gusto mo, yung panalangin natin, Lord, kung gusto mo kung maggamit-gamit, nawa, ganito yung gawin mo sa akin. Pero alam ko naman, along the way ng paglingkod po natin, habang ipinapagamit natin yung buhay po natin, tatandaan po natin, si Lord ang bahala sa atin. Siya ang magbibigay ng karunungan, siya ang magbibigay sa atin ng kalakasan kung paano natin mapaglingkuran. Pero kung nandun na mag-aalibay po tayo at bago tayo magpapagamit, kailan pa kaya? Amen? At nandun na, marami minsan nandun na natatakot, kagaya ko rin minsan. Alam niyo po, nandun na, sinasabi ko po sa inyo, hindi po ako nandun na marami akong mga kinakatakutan, lalo't yung pangangaral. Kasi sabi ko nga, bata pala ako, hindi po ako na-expose sa mga ganito. Kahit lang nandun na sinasabi ko na sa mga recitation, nanginginig na po ako. Hanggang ngayon, hanggang sa pagtayo ko pa lang, talaga nandun na yung panginginig. Pero wag po na nawa yun yung maging dahilan para hindi magamit yung buhay po natin. Amen po. Alam ko naman, ipapadala o ibibigay ng Lord yung mga kailangan natin kapag nandun na nakita niyo yung puso po natin maglingkod sa Kanya. Totoo po yun. At nararanasan ko po yun. Kaya salamat sa Kanyang biyaya na ibinibigay niya. Amen po. Maging sa mga pinupuntahan po natin, nandun na minsan may mga seminars, may mga pagtitipon, kailang napakarami po nating dahilan. Imbis na doon sa mga pupuntahan po natin matututo po tayo, minsan wala tayong mga sakripisyo. Sinasabi na, sila na lang. Wala akong pamasahe. Tama po ba yun? Hello po. Kaya nawa matuto po tayo doon. Sabi niya nga, huwag tayong maraming dahilan. Lalo't sa panahon po natin. Kung desidido po tayo, alam ko naman na hindi tayo pababayaan ng Lord. At sabi nga, kunting sakripisyo naman. Kasi si Lord, ang laki na ng isinakripisyo niya para sa iyo at para sa akin. Amen po. Huwag tayong magmurmur, huwag tayong nandun yung literal na, yung matatakot tayo, pero hanggat nasa sa atin yung Espiritu ng Lord, alam ko, tutulungan niya po tayo. Amen. Amen po ba? Huwag tayo yung maraming dahilan sa paglingkod po natin. Lalo't ngayon, kailangan na ng Lord. Di ba? Kailangan niya ng manggagawa. Parating ang ating Panginoon. Sino pa yung gagamitin niya kung hindi rin tayo na mga tinubos niya, nandun na nakakilala sa Kanya. Kaya paggamit na natin, huwag na tayong maraming dahilan. Paano na siguro para isuko natin yung buhay natin, talagang hingin natin yung kalakasan para makapaglingkod natin at marami pa tayong mailapit sa Kanya. Huwag na po tayong maraming dahilan. Pangalawa po na paano tayo maging isang matagumpay na lingkod or tagasunod ng ating Panginoon these last days, kailangan nandun yung sinasabi po natin na be in the right focus. Amen po. Focus po tayo sa ating paglilingkod. Kasi sabi nga po natin, kahit na manggagawa, lingkod ng Diyos, minsan nawala sa focus. Kasi ang kinapokusan niya yung kanyang buhay, yung kanyang pamilya, o ang kanyang ano man yung mga pinagkakabalan niya sa buhay po natin. Lagi nating napakinggan, hindi po mali ang mga bagay na yun, basta nandun na yung attention po natin or priority natin ay yung paglingkod natin sa ating Panginoon. Amen. Kasi hindi naman po madamot ang Lord kapag nakita niya ang puso po natin sa paglingkod. Kung babasahin po natin verse 62, sabi niya, at ganito naman ang tugon ni Jesus, sino mang nagsisimulang mag-araro ngunit panay lingon ay hindi karapat-dapat sa karan Diyos. Diba? Napakahirap. Kailanman hindi natin marating ang kinaroon nating Panginoon kapag hindi tama yung paglingkod po natin. Kapag wala po yung tamang paglingkod, tamang puso, tamang focus na dapat yung priority po natin. Oo, kailangan po natin ang lahat ng bagay, yung pagtatrabaho, pag-aaral sa yung mga estudyante na nag-aaral. Pero huwag niyo pong baliwalin ang inyong paglingkod. Napakataas na yung calling na yan ay biyaya ng Diyos sa atin. Kung tinawag ka niya para maglingkod, yun yung gampanan po natin, yung maglingkod sa Kanya.
Amen. At kailangan hingin natin yung tulong niya na nawa maging tama yung motibo natin, tama yung focus natin sa ating paglingkod sa Kanya. Amen. At yung kapag kasi nandun na, naging tama yung mayroon tayong vision sa ating paglingkod, alam ko, magtatagumpay at magtatagumpay po tayo. Amen po. Yung sabi nga rito, kasi kung isa kang farmer, sabi nga natin, inalito naman dito yung nag-aararo. Kasi nandun na, hindi po magandang tamnan kapag nandun na, nandun na hindi po magandang pagtamnan ang isang bukid kapag hindi tama po yung pagbubungkal at wala siyang focus. Diba yung pagpuplow, yung sa may bukid, lalayo at hindi maganda yung pagtataniman. Kaya sabi nga, wag iba-iba or wag ano-ano yung tinitignan po natin. Kasi mawawala tayo sa focus po natin. Kaya concentrate po tayo. Kung tayo tinawag ng Lord, concentrate natin maglingkod. Amen po. What are some hindrances in our focus? Yung ano ba yung mga hadlang minsan? 'Di ba minsan yung mga material thing, minsan kinakainggitan natin yung mga maraming tao. Kaya porsigido naman tayo magtrabaho kasi nandun na parang minsan na nalulugi tayo. At tinatanong natin sarili po natin na Lord, tinawag mo naman ako, bakit ganito yung buhay ko? Kaya minsan yung nadadivert yung paglingkod po natin, nawalan po tayo ng focus at gusto natin magtrabaho. Hindi po may kakailangan maging ako rin. Gusto ko rin pong, dahil lalo sa kahirapan ng buhay po natin, lalo sa mga panahon po natin, parang nakita po natin talagang humihirap yung buhay. Minsan gusto ko rin magtrabaho, pero tinawag po tayo ng ating Pangdiyos para maglingkod sa Kanya. At alam ko naman, yung kapag pinaglingkuran po natin ating Pangdiyos, hindi ka naman niya pababayaan. Maranasan po natin yung biyaya na laging bibigay ng ating Pangdiyos. Amen. Maging tapat lang po tayo at nandun yung tamang puso ng paglingkod po natin. Oo, darating tayo. Sabi ko nga minsan, talaga minsan ang paglingkod ay sakripisyo. Pero hindi naman puro sakripisyo. May grace si Lord. Tatandaan po natin yan, mga kapatid. Amen. Huwag tayong mapokus sa mga material thing, technology. Huwag lang yung lagi nating tinitignan yung weaknesses or yung mga kahinaan po natin. Amen po. Kaya, manumbalik tayo at mag-focus tayo sa ating Pangdiyos. Amen po. Then, kaya nga minsan dumarating yung rebuke sa atin, kaya huwag tayong magagalit sa mga lingkod ng Lord. Kaya nga sabi ko nga, nagpapasalamat tayo sa mga lingkod ng Lord na nagpapaalala sa atin. Kasi nandun na ina-align lang tayo, binabalik lang tayo sa yung kalalagayan po natin bilang tinawag ng Diyos. Kaya huwag tayong magdamdam, kasi mahal tayo ng ating Pangdiyos, mahal tayo ng mga lingkod ng Diyos, kaya binabalik niya tayo. Kaya kung nirebuke ka, magpasalamat ka, kasi binabalik ka lang sa tamang focus ng paglingkod. Amen po. Kaya huwag pabago-bago yung isip po natin. Amen. Kung ano yung naisip po natin, yun na ang gagawin po natin. Pero priority po natin yung paglingkod po natin. Amen po. So last, mga kapatid, be obedient to His command. Sa may verse 60, sabi niya, sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mo na ang mga patay ang maglibing sa kanilang mga patay. Ngunit humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. So, ito po yung napakalaking trabaho po natin bilang mga tagasunod, yung ipahayag po natin at mag-obey po tayo doon. Kasi yun yung great commandment na ibinibigay sa atin ng Panginoong Diyos, ang patunay ipahayag ang kanyang salita saan man. Sa mga tao na kahit na parang sabi natin yung wala ng pag-asa, pero kailangan natin ipahayag yung kanyang mga salita. Amen po. Mag-obey po tayo sa command ng Lord na ipalaganap. Kasi yun yung task po na iniwan sa atin ng Panginoong Diyos. Amen. Kaya dito, challenge sa ating Panginoong Diyos, ano ba yung mga priorities po natin? I-allow ba natin yung mga needs ba natin? Or mag-commit tayo? Or mag-obey po tayo sa Kanya? Pero alam ko kapag nandun na malaki ang puso mo kay Lord, gagawin mo ito. Ihayag ang kanyang mga salita. At yung sa may verse 62 sa may last sentence siya, hindi karapat dapat
takarnan Diyos, ay yung sabi niya, at ganito ba ang tugon ni Jesus, sino mang magsimulang mag-aral ngunit panay ang lingon ay hindi karapat dapat sa karan Diyos. So, malapit nang dumating si Lord, nawa pagpupusan po natin po ito at bigyan natin pansin ang patuloy na maglingkod sa Kanya hanggang sa Kanyang pagdating. Gawin po natin yung Kanyang mga commandment. Amen? So, dito po makita po natin in this passage, Jesus teaches us, no one can look back and pit for the kingdom of God if we have a lot of alibi. No focus, no obedience, we are not worthy and not great servant to a follower. But if we want to belong to Christ, deny Himself. Yung kailangan po natin kung talagang gusto nating maging kabilang, karapat-dapat, sa harapan ng Diyos, huwag tayong maraming mga alibay. Amen po. Mag-focus po tayo at sumunod sa Kanya. May nawa ang Diyos ay matagpuan niya po ang bawat sa atin, tapat na naglingkod sa Kanya. Huwag tayong magpakabisi. Amen? Minsan, mas busy pa tayo kay Lord. Nawa, unang-una maging busy tayo sa ating Panginoon Diyos. Minsan busy tayo sa mga ministry po natin pero hindi tayo busy kay Lord. Amen po. So, yung sabi ko, may God found us faithful, not busy, and many alibi. Yung focus tayo, at lagi tayong, yung pag-obey ay laging nandun lagi. Amen po. So, maraming salamat. Nawa sa munting salita or yung sharing na sa umagang to sa ating lahat ay muli mapalakas po tayo at gamitin po tayo ng Lord hanggang sa Kanyang pagdating. God bless po at maraming salamat. Tayo po manalangin. Muli, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon at nagamit po rin po yung buhay ko, Panginoon, para may pangaral nawa sa lahat ng mga makikinig sa oras mong ito ay patuloy na mapapalakas at mapapaalala na Lord, bilang mga tinawag mo, huwag yung maraming kami mga dahilan at tulungan mo kami na mas lalo pang mag-focus, Panginoon, itong mga huling kapanahunan, yung may bigay po namin yung todong paglingkod po namin, Lord God, sa kabila ng mga kahinaan po namin. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na bilang mga manggagawa ay makapaglingkod at mapaglingkuhan pa namin ang mga tao po ninyo, mga tinawag po ninyo, Panginoon, ay madala po namin sa iyong paanan. Salamat, Panginoon. Turuan niyo kami lagi na mag-obey sa iyo bawat mga salita mo. Pinupuri ka po namin, sinasamba sa Panginoon Jesus. Amen and amen. God bless po and happy Pastor's Day po muli sa ating lahat. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyo, Ama, sa oras na ito, Lord God. Salamat po sa aming mga buhay na patuloy ka pong naandyan upang kami ay gabayan, patnubayan, Panginoon, Lord God. Sa lahat ng oras, maraming salamat po sa iyo sa umagang ito, Ama. Ganon din po, Lord God, sa katatapos ng morning devotion, Panginoon. Salamat po sa mga nakakarinig at nakakasubaybay, Panginoon, sa lahat ng morning devotion, Panginoon. Pakialaman niyo po ang bawat puso na patuloy na makinig, Panginoon, Lord God, sa mga salita mo, Panginoon. At salamat din po sa buhay ng lingkod mo na ginamit mo sa umagang ito, Ama. Salamat po na patuloy niyo po siyang ingatan, gabayan, Panginoon, Lord God. At kung ano man ang layunin mo sa kanyang puso, patuloy niyo po siyang samahan, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa oras na ito, Ama. Sa ganun din po, Lord, sa mga hindi na alala sa pagpunta sa iyong bahay, panambahan, Panginoon, patuloy niyo pong gabayan ang kanilang mga buhay, Ama. Lord, hipuin niyo po ang kanilang mga puso na sila man, Panginoon, ay makapunta, Panginoon, at makaalala sa paglilingkod sa iyo, Ama. Mag-init muli ang kanilang mga puso at isipan, Panginoon, Lord God. At patuloy niyo pong paalalahanan, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Lord God, lalong-lalo na sa mga lingkod mo na patuloy na nanghihina, hindi na nawawala na ng pag-asa sa buhay, O God. Lord, hipuin niyo po ang bawat puso, Panginoon. Kayo ang makialam, Panginoon, sa bawat isa, Lord God. At salamat din po sa morning devotion, sa pamamagitan ng morning devotion na ito, Panginoon. Naway maraming nakakarinig at magrema sa bawat puso, Panginoon, Lord God, ang mga salita mo. Salamat po, Diyos, sa umagang ito. Maging sa lahat pa, Panginoon, ng mga upcoming activities, Panginoon, ng morning devotion, O God. Salamat sa mga lingkod mo na patuloy mo ginagamit, O God.
sa umagang ito. Lord, salamat po sa bawat isa, lalong-lalo na po sa aming mga pastor. Salamat po sa iyo. Ito po ang aking samot dalangin sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.